si Dr. Mata. Palakpakan naman natin. Siyempre, ang talagang nagte-trending na si Ma'am Malu Tequila. Di po ba? Mainit-init pa. At siyempre, hindi mabubuo ang kapihan pag wala ang mga tinig ng ating Karaul Lambino. Alam naman ninyo, ang kanilang mga expertise at perspektiba ay talagang tunay na nagbibigay halaga sa ating magiging usapan ngayong umaga dito sa kapihan sa PDP. At ang kanilang mga dedikasyon sa edukasyon at serbisyo publiko ay tunay na inspirasyon sa ating lahat. Maraming salamat muli. At ngayong umaga, medyo magiging mainit ang ating mga balitaktakan kasi gusto ko lamang pong bigyan ng ilang dapat tagubilin ngayon sa kapihan sa PDP para masundan ninyo at sundin natin to dapat para masunod natin ang oras at hindi tayo malihis sa usapang ilalatag. And ito yung mga potential na mga question na pwede ninyong tanungin sa kanila para magkaroon ng kaliwanagan yung mga pangyayari nitong nakaraang linggo o araw. First is, ano ang inyong magiging reaksyon sa mga aligasyon ng korupsyon na ipinararatang or ibinulgar o nabulgar sa administrasyon? Dapat pala hindi pinaratang, no? Sorry. Nabulgar sa administrasyon ngayon. Ang number 2, dapat bang ipagpatuloy natin ang mga rallying nagaganap o dapat bang itigil na ito? Number 3, ano ang mga posibleng epekto ng rally sa ekonomiya at pang-araw-araw na buhay ng ating mga Pilipino? Number 4, paano dapat tugunan ang mga hinaing ng mga mamamayan, lalo na yung mga nagrarally? Number 5, ano ang papel ng inyong mga media sa pag-cover ng rally at mga isyong panlipunan? Alam naman natin, importante po ang papel ng bawat isa sa media, lalo na yung mga blogger, no? Kahit saan, nakasingit dyan. Number 6, dapat bang magkaroon ng impeachment proceeding laban sa Pangulo? Number 7, ano ang mga solusyon upang masolusyonan ang korupsyon sa ating bansa? At ang panghuli, paano makakapag-ambag ang mga ordinaryong Pilipino, tayong mga ordinaryong Pilipino, para malabanan ang korupsyon sa ating bansa? Feel free to adjust kasi po, mamaya aandar po ito at marami pa rin po tayong isisingit ng mga usapin na magagaling din po sa inyo. Make sure na hindi tayo malinis upang maging maliwanag ito sa pangunawa ng mga nanonood ngayong umaga. Again, magandang umaga at bago tayo uli magpasimula, gusto ko magbigay ng ilang paalaala para po sa lahat ng mga media at vloggers. Of course, kasama ang panelists na importante po yung kanilang magiging kasagutan o tugon sa inyong mga questions. Number 1, respeto po sa bawat isa. Tanggapin natin ang iba't ibang perspektiba at opinion. Number 2, touch-sulok na usapan. Huwag tayong lilihis, touch-sulok lang. Iwasan ang personal na atake at i-focus natin po sa issue. Number 3, katotohanan. Ibigay ang tamang impormasyon at huwag magkalas ng mga kwentong barbero o chismis. Number 4, maging maligaya ang usapan. Gawin natin masaya at makabuluhan ang ating pag-uusap. Tandaan natin, kape at pagdisal ang bawat tinig ay mahalaga. Tayong lahat ay may bahagi sa paghubog ng ating bayan. Sama-sama nating pag-usapan ang mga isyong mahalaga sa ating bansa. Handa na ba kayo? Handa na. Siyempre, magpapakilala muna ako. Talagang handa na rin ako. Ako po si Kaperi Belmonte. At gusto ko pong sabihin sa inyo na ako po ang Chairperson ng Education Committee. Nagpapasalamat ako dahil magiging makabuluhan ang usapang mangyayari ngayong umaga sa tulong at suporta ninyong lahat, kaya walang kakalas, walang aalis, walang lilihis sa usapan upang magkaroon ng mas malinaw na katugunan o sagot ang lahat ng mga nanonood natin sa araw na ito. At tara, magkapihan na po tayo sa PDP. Dagang salamat, magandang umaga po sa inyo lahat. Ayan, maraming salamat sa Diyosa ng PDP Laban na si Kapeni. Ayan. And we are very happy this morning dahil we are joined by
sa ating lipunan. Pahihingan natin sila ng kanilang mga opening statement. Of course, starting with, dito na muna ako sa, pag ano na lang, no? Uunahin natin ang batikang doktor na mula pa sa Davao City, naging senatorial candidate ng PDP laban nitong 2025 elections, Dr. Richard Mata. Good morning po. Thank you. Good morning po sa lahat. I'm very honored to be here dito po sa PDP Kapehan. And maganda po na i-discuss natin ang mga importante mga bagay na nangyayari sa politika at sa buong Pilipinas ngayon. So, I just got short my introduction. Very excited din sa mga questions nyo for this morning. So, magandang araw po sa lahat. Ayan, ang pinakamainit sa linggong ito. Oo, trending na trending. Meron kasi siyang naputulan ng no? Naputulan ba ng dilaw? Naputulan ng ulo. Mahaba ang nito, ang linya ng kanyang introduction dapat kasi napakaganda ng pero hindi na natin hahabaan. The very first graduate of political management, no, sa graduate school in Georgetown University. Please welcome our very enigmatic and controversial political analyst, Ma'am Malu Tequia. Salamat po, PDP. Una kong salang dito sa kanilang kapihan. Magandang umaga sa inyong lahat. Kaya ako pumunta dito sa kapihan ay para maayos ang pagsasalansan ng impormasyon sa publiko. Napakahalaga na maintindihan ng publiko anong nangyayari sa ating kasaysayan, sa ating lipunan, sa ating pamahalaan. So, natutuwa akong makasama dito. Ayan, ito talaga namang constitutionalist kasi itong mga pangyayari sa ating lipunan ngayon, kailangan talaga natin na mapatibay ang ating konstitusyon at masunod ang ating konstitusyon, ang ating pangatlong panahon. Hindi naman ito panauhin kasi taga-bahay din ito Pero para sa ating kapihan, ang ating pangatlong panelist ngayon is a very renowned lawyer and constitutionalist, federalist at that. Please welcome Attorney Raul Lambino. Thank you, Castra, at magandang oras sa ating lahat. At unang nanonood po ngayon dito sa ating bansa at saka mga kababayan po natin nasa ibang bansa. Muli tayong nagtipon-tipon ngayong araw na ito, Huwebes. Last week, nagkaroon na tayo ng kapihan, 2 beses po last week. At kung inyong maalala, nabanggit ko na malay natin baka magkaroon ng milagro na mangyayari dito sa gaganaping rally. That was November 15, nung sinabi ko yun, that was Saturday. Totoo nga, nagkaroon ng milagro, hindi ba? Lumabas si Ate Manang Aimee. Walang nakakalam ng kanyang sasabihin at ako'y nagimbat, tumayo ang aking mga balahibo at maiyak-iyak ako ng aking napapakinggan habang ako ay binabagtas ko po yung kahabaan ng trapiko sa EDSA. Napapanood ko yung kanyang talumpati sa Luneta. For the first time, ako ay napaniwala na gumagamit nga ng pinagbabawal na gamot ang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. At yun po yung nakalulungkot. Nalulungkot ako na yun ang sitwasyon, pero nagpapasalamat din ako sa Panginoong Diyos na yung mga haka-haka, sabihin natin chismis, ay hindi na para chismis. Kasi may 2 tao nang nagbunyag na meron silang personal na kaalaman. Nauna na si Miss Cathy Binag. Alala nyo si Ma'am Cathy? Meron siyang nilabas yan na
a year ago, noong una niyang inilabas yung issue na yan, ah, ako hindi na ako masyado naniniwala kasi meron mga kadahilanan kung bakit siya naglabas ng issue laban sa unang pamilya. Pero kung yung mismong kapatid yung naglabas nitong issue na ito ay na collaborate or na-strengthen yung mga haka-haka. At yun ang milagro na nangyari nitong nakaraang rally noong November 16 and November 17. Hindi na nagkaroon ng paglupa. Ano bang dahilan at biglang nakat-short yung rally sa Luneta? At alam naman natin yung dahilan kung bakit wala nang naganap na rally sa UPI People Power Monument sa EDSA. Hindi na nagbigay ng pahintulot o permiso yung City Government of Quezon City. So, yan po matatalakayin natin kung may iba't ibang mga issues patungkol pa rin dito sa mainit-init o talagang naglalagablab na issue ng corruption dito sa ating sa magandang oras po sa ating lahat. Ayan, thank you. So bago ako magbato ng mikropono sa kanila, talagang ibabato sa kanila, matamaan kayo, masakit yun. Magbato ng mikropono sa kanila. Siguro pasagutin muna natin ang ating mga panelists ngayon sa katanungan na dapat pa bang ituloy ang mga rallies. Siguro simulan natin kay Ma'am Balu bilang political analyst. Mahalaga kasi yung rally. Ang mga rally ay yun ang paraan ng taong bayan para iparating ang kanilang hinaing. Pabor ka man o hindi sa pamahalaan, napaka-importante yan. Yan galing sa saligang batas, the freedom of speech, the right to assemble. Pero ang nakita ho natin, napakahirap kumuha ng permit. Dun sa pagkuha ng permit, parang yung mga LGU natatakot magbigay. So ang pangalawa doon, ang mga pulis yung pinag-usapan ninyong lugar padami doon ang pulis, paliit ng paliit yung area kung saan ang mga tao ay pupunta, tapos hinaharang yung mga sasakyan. Yun yung experience siya noong EDSA rally, itong nakahuli, no? Pag makikita nyo, ang daming jeep sa Santolan, ang ibang buses nasa Cubao, at sinasabihan yung mga tao na maglakad na lamang. Napakahirap naman ho nun. Pero natutuwa pa rin ako na marami ang lumabas. Yung siguro nakita natin sa iglesia, sa Quirino, nakakagulat yung amazing discipline ng Iglesia ni Cristo. Kasi dinala mo sa isang lugar, disiplinado, nalinis yung lugar hanggang gabi. Pag sinabing hanggang gabi, wala namang umaalis. Pag sinabing bawal yung mga placards o sumisigaw, sumusunod. Kaya nga ang usapan mo, yung sa Quirino, yun ang talagang may order. Yun dun sa PG, rated PG daw yung sa Quirino. At yung dun sa EDSA, yan yung Viva Hot Babes daw. So sabi ko, ba't naman kami napunta sa Viva Hot Babes? So, tayo po'y tumulong doon sa EDSA dahil naniniwala ako na mahalaga ang taong bayan maintindihan kung ano yung problema, paano sila naaapektuhan, at paano sana mabago ang sitwasyon natin kasi hindi maganda ho ang ating ekonomiya. Karaol? Well, tulad ng binanggit ni Malu, karapatan po natin yan, pinagkaloob po sa atin ng Panginoong Diyos bilang mga mamamayan ng demokratikong bansang Pilipinas. Alalahanin po ninyo yung Bill of Rights natin sa saligang batas, Article 3. These are inherent rights. Inherent kasi hindi po yan binigay sa atin ng saligang batas, hindi po. Talagang karapatan natin yan, pero nire-recognize ng ating saligang batas. At huwag po natin pakakawalan po yung mga inherent rights
rights na yan. At kasama na nga dyan yung freedom of expression, freedom of speech, of the press, and the freedom to peaceably assemble. Ibig sabihin, pwede tayong mag-rally para may parating natin yung saloobin natin, kaisipan natin, yung mga gusto nating mga issue na mailabas, pabor o kontra sa pamahalaan. Yun kasi ang essence ng tinatawag nating sovereignty resides in the people. Kasi hindi lamang po sa panahon ng eleksyon na kailangan natin i-exercise yung ating sovereign rights. Mas mahalaga na magkaroon tayo ng mga pagtitipon-tipon na katulad na naganap na rally noong 16 and 17 nitong buwan ng Nobyembre, at ituloy-tuloy pa po ito kasi hindi pa po tapos ito. Nag-uumpisa pa lamang mabuksan yung mga sikreto at yung mga taong sangkot dito sa malawakang korupsyon. Hindi na nga natin nalalaman kung ano ang nangyayari sa ICI kasi mabubulagan na lamang tayo pag meron silang ilalabas na recommendation nila sa ombudsman kung sino yung mga makakasuhan ng anong kaso. Malversation with falsification of public documents or whatever, o kaya plunder, o kung ano man po yung kasong ilalabas po nila. So doon, hindi natin kailangan hintayin na gawin po ng ICI. Kailangan po natin talagang idiretso po itong panawagan natin na hindi lamang po linisin itong kalat ng administrasyon ito, kung hindi, sabi nga, transparency, accountability, justice for good governance. At ma-achieve po natin yan pag ang taong bayan ay hindi mananahimik, hindi matatakot, at ipaglalaban po niya itong karapatang ipinagkaloob po sa atin ng buong may kapal. Lahat po ng napaloob po dyan sa Article 3 ng Bill of Rights po natin. Ulitin ko, inherent rights po